Matthew 28:18 to 20. Jesus came and told his disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this, I am with you even to the end of the age. Jesus gave all his followers a very clear instruction to go and make disciples. Ang linaw-linaw naman ng instruction ng Panginoong Hesus before he ascended to heaven, ang iniwan niyang bilin sa lahat ng sumusunod sa kanya, gumawa pa kayo ng marami pang susunod sa aking katuruan. Discipleship, yun ang bilin ng Panginoong Hesus. Now, discipleship over the years, sa paglipas ng maraming panahon, sa paglipas ng maraming itsura ng mga ministry at church, nagkaroon na siya ng maraming meanings. Discipleship has taken on so many meanings. Minsan, tapat naman doon sa layunin ng Panginoong Hesus, pero meron ding hindi. Kaya labo-labo na yan yung meaning ng discipleship. Now, today, magkakasama tayo na subukan nating pag-aralan muli. With the help of the Holy Spirit, let's study this topic about discipleship with a fresh outlook through Jesusness. What is discipleship? Ano nga ba ang discipleship na tinutukoy? What does it mean to make disciples? And why is it essential? Yan ang mga pag-usapan natin, pag-isipan natin ng magkakasama ngayon sa ating shared reflection na pinamagatan nating Share the Word. Bless this time, O Lord, of enlightenment, at sa aming sama-samang shared reflection, makakita kami ng liwanag, makakita kami ng pagpapagaling ng puso at ng isipan, makakita kami ng direksyon at pagpapalakas. Sama-sama po namin itong inaasahan na sa pangalan ng Panginoong Hesus. Share the Word. Ano nga ba yung pinag-uusapan natin? Ano nga ba yung tinutukoy natin pagka pinag-uusapan ang discipleship? Making disciples means to introduce people into the ways of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them the commands of Jesus. Yun muna, kailangan muna nating isettle yun. Pag sinabing discipleship, tungkol yan doon sa bilin ng Panginoong Hesus na ipakilala yung kaparaanan ng Diyos Ama, ng Espiritu, at lalo't higit ituro yung mga katuruan ng Panginoong Hesus. More than anything, yun ang mismo yun ang discipleship. Sabi nga muli ng Panginoong Hesus in Matthew 28:18 to 20, Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Baptize them, ibig sabihin ituro nyo sila doon sa kaparaanan, ipasok nyo sila doon sa landas ng Ama, Anak, at ng Banal na Espiritu. At sabi pa niya in verse 20, Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. So kaninong commands ang dapat pag-aralan at kanino ang dapat sundin na commands? Kay Jesus. Yun ang discipleship. So at the basic framework, yun dapat ang focus ng discipleship. Ano pa? Making disciples means to guide people to choose for themselves what is good and what is godly. Pag sinasabi nating discipleship, pag sinasabi nating to make disciples, ang ibig sabihin yan ay yung gabayan yung mga tao na sila mismo ang pumili para sa kanilang sarili, ayon sa kanilang sariling desisyon at pag-iisip, kung ano or sundan kung ano ang mabuti at tumahak sa landas ng kabutihan. Higit sa lahat yun ang discipleship. It is to guide people to choose for themselves. Sariling desisyon nila. To choose for themselves goodness and godliness. Ibig rin sabihin, kaya natin ito nililinaw, discipleship does not mean to take over lives and hearts. Hindi yung magte-take over ka na doon sa desisyon ng mga tao. O ako nag-disciple sa'yo, dapat ako ang masusunod. Hindi ganon ang discipleship.
Kasi kadalasan nga, nagiging ganun yung ibig sabihin at saka practice. But true discipleship is to teach people ng sariling pagpapasya. Sarili, maliwanag, malinaw, may kaliwanagan na pagpapasya. Si Joshua nga in the Old Testament, during the time of ancient Israel, nung matapos ang kanyang military campaign, itong si Joshua, ganito yung naging eksena nung usapan nila ng buong mga ancient Israelites. Joshua 24 verse 15. So nag-usap-usap, tapos na ang military campaign. Nakasettle na sila doon sa inoccupy nila na lugar. Sabi ni Joshua sa lahat, suppose you don't want to serve the Lord. O baka may ayaw sa inyo mag-serve kay Lord. Sabi niyang ganon. Suppose you don't want to serve the Lord. Then choose for yourselves right now whom you will serve. You can choose the gods of your people. You serve east of the Euphrates River, or you can serve the gods of the Amorites. So sabi ni Joshua yun, after all, you are living in their land. But as for me and my family, as for me and my house, we will serve the Lord. Ano yung tinutukoy ni Joshua dito? Ang sinasabi niya, again, tapos na yung military campaign. Tapos na yung pananakop, yung gulo, yung mga gera, o nag-settle down na. O mag-usap-usap tayo. O kanya-kanyang pa siya kung sinong gusto niyong sundan. Total naman, meron naman kayong sinusundan na iba nung bago tayo nagsimula. Kung gusto niyo ipagpatuloy yun, bahala kayo. Magpasya kayo ngayon, yun ang point. Basta as for me and my house, we will serve the Lord. Nakita niyo yung element ng self-determination. Ibig lang sabihin ng self-determination, mga kaibigan, walang pilitan. At ang discipleship ay hindi pilitan. Dapat natural. In Jesus, it means to set the minds and hearts free from enslaving control that inhibits willful and sensible self-determination. Dapat nandun yung willful, sensible self-determination. Pag nawala yung elemento ng self-determination, abay, sino nagdidesisyon para sa'yo? And I'm telling you, hindi yun ang discipleship. Dapat meron kang control sa sarili. And also, we would say that making disciples means to extend love and care for others. Bakit mo gagawin lahat yan? Bakit mo sila binibigyan ng liwanag para sarili silang magpasya, sa sarili nila ang pagpapasya? Kasi gusto mo silang makaranas ng pag-ibig at biyaya. It's about loving others and caring for others. Because ultimately, discipleship is about following the ways of Jesus. Ultimately, discipleship is about following the ways of Jesus, not the ways and interest of men and of people. Dapat malinaw yun. Matthew 16:24, then Jesus said to his disciples, if any of you wants to be my follower, you must give up your own way, take up your cross, and follow me. Kung gusto nyo talagang sumunod sa akin, sabi ng Panginoong Hesus, iwan nyo yung paraan ninyo. Yung paraan ko ang dapat masunod. Paraan ng Panginoong Hesus. Hindi paraan ng tao. Discipleship is about giving people enlightenment because we love them. Discipleship is all about serving the people because Jesus said that we must love others. Yun ang dapat na puso ng discipleship. And we can also say, discipleship means sharing the living word of Jesus. It is focused on sharing the living word of Jesus. It is rooted in Jesus and in Jesusness. Yun ang ibig sabihin ng discipleship. At para mas maunawaan pa natin yung idea, yung konsepto na ito, sundan natin yung isang kwento. Isang araw nung matapos ng ang lahat ng pangyayari ng pagpatay kay Jesus dahil sa kanyang mga katuruan, natapos na rin yung kanyang muling pagkabuhay, naglalakad yung dalawang disciple sa isang daan patungo sa Emmaus. Ganito dumalo yung kwento nila. At susundan natin para mas maintindihan pa natin yung konsepto natin na discipleship is about sharing the word, sharing the living word. Ganito tumakbo yung kwento. Isang araw, Lucas 24, 14 hanggang 15.
Pinag-uusapan ng dalawang disciples ang mga pangyayaring naganap kamakailan lang. Ayun nga, Jesus was killed, crucified, at may bali-balita at that time na nawawala yung bangkay. May bali-balita na may resurrection na nangyari. Habang nag-uusap sila at nagtatalo tungkol sa mga bagay na yon, lumapit sa kanila si Jesus at nakisabay sa paglalakad. Take note of this, hindi nila nakilala si Jesus kasi sadyang itinago sa kanila yung katauhan ni Jesus. Basta naglalakad sila, pinag-uusapan nila yung mga pangyayari, biglang may sumabay. Si Jesus pala hindi nila alam. Verse 17, tinanong sila ni Jesus na hindi nila nakikilala, anong pinag-uusapan nyo habang naglalakad kayo? Tumigil sandali ang dalawa, na malungkot ang mga muka. Napatigil kasi nga parang madamdamin pa sa kanila. May trauma pa yung mga pangyayari. Sumagot ang isa na ang pangalan ay Cleopas. Siguro sa lahat ng dumadayo sa Jerusalem, kayo lang ang hindi nakabalita tungkol sa mga nangyari dito, kamakailan. Nagtanong si Jesus sa kanila, bakit ano nga ba ang nangyari? What can we learn at this point of the story about discipleship by sharing the word? To share the living word is first of all to listen. Listen. Know and observe the people. Hindi lang yung bato ka ng bato ng verse. Hindi lang yung bato ka ng bato ng mga formula na ganito yan. Pakinggan mo muna. And also, to listen means to understand the people's needs and realities. Kasi iba-iba ang need ng tao. Iba-iba ang realidad ng tao. By this time, obvious naman yun. Iba-iba ang pinanggagalingan at pinaguhugutan ng mga tao. So walang isang formula yan na, gusto mo si Jesus, ito, basahin itong verse na to. Ito ang formula. Hindi ganun. To share the word, to make disciples is to listen. Ano nga ba ang pangangailangan talaga? Ano ba ang katotohanan at realidad ng taong kaharap ko? Kadalasan kasi nakakalimutan na discipleship is, yes, it is Jesus-centered, but discipleship is also people-oriented. Magkaibang bagay yon, pero magkadugtong. Yes, Jesus-centered ang discipleship, pero people-oriented. Isinasaalang-alang ng discipleship, saan ba nanggagaling itong taong ito? So yon ang makikita natin sa bahaging ito pa lang ng kwento. Sa pagpapatuloy, Lucas 24:19 hanggang 21. At sumagot sila, ang nangyari ay kay Jesus na taga Nazaret. Isa siyang propetang makapangyarihan sa paningin ng Diyos at ng mga tao. Kwento ng dalawa. At pinatunayan ito ng mga gawa at aral niya. Inakusahan nga lang siya ng mga pinuno namin at ng mga namamahalang pari upang mahatulang mamatay. At ipinako siya sa krus. Umaasa pa man kami na siya ang magpapalaya sa Israel mula sa kamay ng mga taga-Roma. So, nakita niyo yung perspective nila doon sa sitwasyon, no? At makikita natin dito, may pangunawa naman sila kung sino si Jesus, ano ang ministry ni Jesus. Pero makikita pa rin natin dito na may gap. Ang tingin pa rin nila kay Jesus, siya yung magiging revolusyonaryo na magre-revolt against the Roman Empire. And in verse 25, sinabi sa kanila ni Jesus, bilang tugon, mga mangmang kayo, ang bobobo nyo, sabi niyang ganun. Hindi nyo parang ba nagigets? So muntik nang mablow yung cover ni Jesus. Mga mangmang kayo, ang hirap nyong papaniwalain sa lahat ng sinasabi ng mga propeta at kasulatan. Hindi ba't ang Kristo ay kailangan magtiis ng lahat ng ito bago siya parangalan ng Diyos? At ipiniliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nakasulat sa kasulatan tungkol sa Kanya. So nag-explain ulit si Jesus mula sa mga isinulat ni Moises hanggang sa mga isinulat ng mga propeta. What can we say about sharing the word in view of discipleship? Sharing the word in view of discipleship is to teach and explain, to study and research, to walk and journey through the unknown. To teach and explain based on what is observed. Kasi kailangan mo nga muna makinig eh. Ang doktor nga, di ba, hindi ka biglang magbibigay na lang ng gamot. Diagnose muna.
Ano nga ba? Saan nga ba siya nanggagaling? So inaalam, ano na nga ba ang naintindihan nila? At ano ang di nila naintindihan? You have to observe people's priorities, as we have said. We have to understand them. We have to see what they have understood and what they have not understood. Yun muna, hindi ka nga bato ng basta lesson plan, module, formula. Hindi ganun. Kasi discipleship is people-oriented according to Jesus. At hindi lang yun ang ipapakita sa mga dinidisciple. Ang ipinapakita sa discipleship ay yung concern, yung pagmamahal, as we have already said. Marami mga discipleship session ang nangyayari, ipinapakita lang kung ano yung alam nung di-disciple. Pakitaan lang kung ano yung galing. Magaling ba siya? Marami ba siyang alam? Ano yung authority nung nagdi-disciple? So, hindi naman ganun yung discipleship eh. Discipleship is about caring for the people. Nagpapaliwanag ka, nagtuturo ka kasi concerned ka sa kanya. Meron kang malasakit. Discipleship, again, my friends, is all about serving the people. Why? Because Jesus served the people. Ang mga tao ang concern ng Panginoong Jesus. At take note, uulitin natin at this point, we can already see na hindi lahat ng tinatawag na discipleship maka-Jesus. It should bear the quality of Jesus. Dapat maka-Jesus. Sa pagpapatuloy pa nung kwento, nang malapit na sila sa Emmaus na pupuntahan nila, nagkunwari si Jesus na magpapatuloy sa kanyang paglalakbay. Pero pinigil nila siya. At sinabi, dito na muna kayo tumuloy sa amin. Kasi nagustuhan nila yung company ni Jesus while walking and chatting with Him. Dito na muna kayo tumuloy sa amin dahil palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya sumama naman siya sa kanila. Nang kakain na, kinuha ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinaghati-hati niya ito at ibinigay sa kanila. Teka, looks familiar ah. Parang familiar yung pinagagawa nitong bisita natin. Verse 31, nabuksan ang kanilang mga paningin at nakilala nila si Jesus. Pero bigla siyang nawala sa kanilang paningin. Sinabi tuloy nila, kaya pala ang ganda ng pakiramdam natin habang kinakausap niya tayo sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang kasulatan. Ano ang malinaw dito? To share the living word in view of discipleship is yes, to teach and explain for the purpose of enlightenment, to give hope, and to give encouragement. Hindi lang yung punla ka ng punla ng doktrina. Para saan ang maraming doktrina, maraming lesson kung hindi ka naman na-encourage? Kung hindi ka naman na-enlighten? Kung hindi ka naman nabibigyan ng pag-asa? Pumasok ka ng Bible study, ang bigat ng loob mo, paglabas mo, ganun pa rin. Or worse, bumigat palalo yung loob mo. So, what's the point? To share the word, to make disciples, again, is to serve the people, to enlighten them, to give them hope, and to give them courage para sa mga susunod na araw. Kasi bukas, panibagong araw ulit ang ating haharapin. Kailangan malakas ang loob natin. At yun ang binibigay ng Diyos, right? Kaya yun ang goal ng discipleship. Kaya nga sila, ang observation nila in Lucas 24:32, kaya pala ang ganda, ang gaan ang pakiramdam natin habang kinakausap niya tayo sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang kasulatan. Gumagaan ba ang loob nyo sa mga inaatinan nyong ministry? Kung anumang religious activity, it's good that you participate. Pero kung ano man yung ginagawa nyo in the name of God and in the name of Jesus, make sure gumagaan ba yung pakiramdam ninyo. Kasi what's the point kung hindi pala? Si Jesus, yun ang mark niya. Ang Panginoong Jesus, yun ang senyales na na-encounter mo nga ang Panginoong Jesus. Gumaan yung loob. Gumagaan ba? Lumiliwanag ba? Lumalakas ba ang kalooban? Tumataas ba ang antas ng pagmamahalan higit sa lahat? Nagiging loving ba? O attend lang tayo ng mga ministry, religious activity, kung ano man yon. Tapos,
Hindi naman doon sa trajectory na yun ang punta. Para saan? Kaya nga hindi lahat ng discipleship na naririnig maka-Jesus. Naging brand name na lang, naging household name yung discipleship. But make sure, yung mga discipleship na yan, maka-Jesus. Kasi Jesus wants to bless each one of us. If there's one thing I'm sure, gusto ng Diyos na napagpapala tayo. Na may baon-baon tayong liwanag at lakas ng loob. Yung rich na rich ka pag alis mo sa activity kasi you have received so much. So, what else can we say about making disciples and sharing the living word? Make disciples and share the living word by working together with fellow Jesus followers. Not to compete with others. Never to compete with others. Kasi nga dapat magaan ang proseso. Ang sinasabi natin dito, yung discipleship na yan, naging pagalingan na kasi. Naging pagalingan, naging paramihan. Ang kinan ng mga miyembro, kaninong disciple, ilan ang disciple mo? Ako nakaka-6 na, ako 7. Yung iskoran, biglang naging ganun. Ilan na ang discipleship group mo? Ako 3, ako 4. Ganun. Diba? Magkano na ang collection ninyo sa grupo? Yan, ang mga, what's the point of all of this kung hindi naman pala papunta sa pagpapagaan ng loob, serving the people? What's the point? Naging ganun. Umiwas tayo sa ganun. Yun ang point ng reflection natin together. 1 Corinthians chapter 3, 5-8. Reflection ni Apostle Paul. Sabi niya, each of us did the work the Lord gave us. I planted the seed in your hearts, and Apollos watered it, but it was God who made it grow. It's not important. It's not important who does the planting or who does the watering. What's important is that God makes the seed grow. Hindi mahalaga kung sino yung nag-start, tapos sino yung nag-finish. Kasi iba may tampo. Hoy, ako nag-share sa'yo. Di ba ako nagpatanggap sa'yo kay Lord? Bakit sa kabila ka umaattend? May ganun. Di ba may... As if may bilangan. Diba? What's important is that God makes the seed grow. Kahit saan mapunta yung tao, lumago ba siya? Lumiwanag ba? Lumakas ang loob? Nagkaroon ng hope? Naging mapagmahal? The one who plants and the one who waters work together with the same purpose. Iisa lang ang purpose niyan. And both will be rewarded for their own hard work. So hindi issue yung reward dapat. Ang issue yung tao. Serve the people. Serve one another. What else can we say about making disciples and sharing the living word? Share the living word and make disciples not to convert or not to gain membership and attendance. Kung conversion of hearts, okay na okay yon. Go yan pag conversion of hearts. Pero kadalasan kasi, yan namang salitang convert at conversion. Ang ibig sabihin, magpamiyembro, magpataas ng attendance. Kaya nga singilan eh. O, di ba dapat dito ka uma-attend? O, di ba nag-acceptance prayer ka na kahapon? O, bukas ha? Kita-kita tayo, 4 a.m. Yung ganun, di ba? O, after ng 4 a.m., bukas, overnight meeting, prayer meeting, singilan. Di ba? Tapos nga pala, meron tayo activity. Ganun. Kasi nga, ang naging goal nung discipleship na ganong mentality, magparami ng miyembro, magparami ng attendance, ng participants, again, nawala yung people-orientedness to serve the people. Matthew 23, 15-16, sabi ng Panginoong Jesus, it will be very bad for you, teachers of God's law and Pharisees. You are hypocrites. With feelings, one more time. You are hypocrites. You travel far across land and sea. You do this to make one person believe what you believe. Nakita niyo yung contrast? Anong dapat pinag-aaralan at sinusundan? Turo ni Jesus. Pero sabi niya, you do this to make one person believe what you believe. Yung pinapaniwalaan niyo ang tinuturo niyo, hindi yung itinuturo ko. Then, when he does believe your ideas, he becomes worse than you are. Lumala. He shows that he belongs to hell even more than you do. It will be very bad for you, teachers. You cannot see what is true,
but you show people which way to go. Hindi nyo nga nakikita kung saan ang tama, turo pa kayo ng turo. Make disciples not to gain attendance and membership. Ang hirap kaya ng maraming attendance at membership. Dami-dami mong iintindihin. Sapat ba yung tubig? May kape bang nakahain? May tinapay ba dyan? Siyempre, lahat yun iintindihin mo. May enough space ba? Hindi dapat maging obsession ng mga leaders, ng mga ministry leaders and church leaders ang magparami. Dapat, ang sana nating lahat, makabuo tayo ng discipleship to build people na may kaisang isip, kaisang puso, may kaisa sa paglawak ng nauunawaan. At higit sa lahat, yung may kaisa tayo sa paglalakbay. Kasi yun ang importante. Ang buhay ay isang paglalakbay. Nakakalakas ng loob yung may kasama ka, may kasabay ka sa journey in this life. Another thing that we have to say about making disciples and sharing the word. To make disciples and sharing the word means not to control people and make them submissive and enslave to the person. Dapat ang submission niya sa Diyos. Dapat ang pagsunod niya sa Diyos, sa katuruan ng Diyos. Hindi doon sa person. Kasi nga nagkaroon na ng patong-patong na ibig sabihin yung discipleship. Yung discipler, so to speak, may control na bigla. Merong mga kwento na kailangan pa magpaalam yung dinidisciple doon sa discipler na mag-a-apply po ako ng trabaho. At ina-approve ng discipler kung anong trabaho ang a-applyan yan. Wag yan kasi may Sunday. Hindi ka makakapag-volunteer sa church. So ina-approve ng discipler. Totoong kwento to hindi to gawa-gawa. Pakita ko pa yung text Hindi. Pero totoo siya. Merong ganun yung, dahil doon sa discipleship na yan, nagkaroon ng control. Enslaving submissiveness. Nagkaroon na ng ganun. Bago mag-apply sa trabaho, ay mag-OFW ako. Ay wag, sinusundan mo ang Diyos ng pera. Kasi mag-OFW ka. Papasweldohin nyo ba kung hindi siya mag-a-apply doon? Diba? Hindi naman. At higit sa lahat, pwede na po ba ako mag-boyfriend o kaya mag-girlfriend? Ipinagpapaalam pa yan sa discipler. So yung mga ganun, mag-aasawa na po ako. Ganyan. Ay wag mo na, mababawasan ng tithes mo kasi siyempre, tutustusan mo na yung pamilya. So, yung mga ganun. Enslaving submissiveness. Hindi yun ang discipleship. Mga kasama, mga kaibigan, total, magtatatlong Christmas na tayo. Napansin nyo ba yung mga parol natin? Magtatatlong Christmas na tayo magkakasama. I'm really praying. We are praying together. I'm really praying na sa patuloy nating pagsasama-sama, mas buuin natin ang maka-Jesus na pamayanan. Tama na yung mga lumang sinusunod natin na nakaka-enslave naman pala. The new church is born under Jesusness. Mas maluwag, mas nakakagaan ng puso at higit sa lahat, mas nakakapagpaliwanag. Mas lapat sa totoong buhay. And more than ever, people are looking for spirituality. They are not looking for religion. Hindi na relihiyon ang hanap ng tao, bagkus tunay na espiritualidad. Nasaan ba yun? Pagod na ang mga tao sa religious traditions. Pagod na ang mga tao sa mga rituals. Pagod na ang mga tao sa mga dogmatic doctrines na kulang naman sa paliwanag. Bagkus nakakapigil pa nga ng tunay na pamumuhay. Pagod na ang mga tao sa mga ganyang gawi na pagdating naman ng totoong pangangailangan, wala namang ma-deliver yung ministry, walang ma-deliver yung church kasi nga hindi lapat sa katotohanan. My brothers and sisters, my fellow Jesus followers, people need the Lord. More than ever, people need the Lord. People are looking for Jesusness inside the church. Kasi si Jesus naman ang ipinunta talaga ng lahat. Matthew 9:36-38. When Jesus saw the crowds, He had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then He said to His disciples, "The harvest is plentiful,
but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore send out workers into His harvest field. Ang dami-daming nangangailangan, sabi ni Jesus dun sa mga disciples. Nakita nyo ba sila? Ang dami-daming nahaharas. Ang dami-daming helpless. Ang dami-daming pinagsasamantalahan. Kasi kung ano-anong product, ano-anong turo, yun na inaabot sa kanila. People need the Lord. Kaso kulang ang mga nag-share. Share the word. Jesus commanded all of us to share the word. Hindi lang yung nakatayo sa harap ang nag-share ng word. We need to act and share the word. But we need to act on a more personal level. On a more personal level. Maganda yon yung may programa, may mga campaign for evangelism, may mga activity. But I encourage you, on a personal level, share the word. At yung sinasabi na nga natin, na ituro na natin to na makailang beses. Hindi naman kailangan laging may verse. It's better, no? It's fine. It's ideal, rather. It's very ideal kung meron kang verse. Pero kung wala, mang-encourage ka man lang. Bigyan mo ng hope yung kaharap mo, palakasin mo yung loob niya, encourage mo siya, magpasaya ka ng tao, living word yun. Bigyan mo siya ng pag-asa na bukas ulit. O dramang-drama ka na sa araw na ito, parang sukong-suko ka na. Bukas pa, may bukas pa. Living word yun. Huwag ka malungkot. Magpasaya tayo. Let's draw the energy of life. Living word yun. Again, it's ideal kung may verse. Hindi ko sinasabing wag na mag-verse, ha? Naka-record naman, di ba, Kuya Wency? Hindi ko sinasabing wala ng verse. Maganda, may verse. Pero kung wala, chill. Ang importante, mag-transfer ka ng energy of life, energy of love, hope, and courage, because that is the energy of Jesus. We need to act, again, my brothers and sisters, but more on a personal level. At huwag na tayo lumayo. Baka yung katabi nyo ngayon, siya yung may kailangan ng Spirit. Baka yung katabi nyo ngayon, siya yung may kailangan ng Jesus energy. Hawakan nyo na siya sa kamay ngayon, huwag nyo na pagtagalin. Akbayan nyo siya ng mahigpit. Bulungan nyo ng bukas ulit. May bukas pa ulit. Maraming bukas. Magagandang bukas ang darating. That is the living word. In your own personal way, my brothers and sisters, share the word. Make disciples. Paramihin natin yung nag-e-enjoy sa presensya ng Panginoong Hesus. Paramihin natin yung sumusunod dahil tuwang-tuwa sila, naliliwanagan sila sa paraan, sa landas ng Panginoong Hesus. Share the word to show the ways of Jesus, to make followers of Jesus, to make disciples, true disciples who follow the ways of Jesus. In Jesus' name.